Ganito rin yung babala ng grupong Pangisdang Pilipinas sa pangunguna ni Pablo Rosales. At ayon kay Rosales, sa tuwing may military drills, libo-libong pamilyang umaasa sa dagat ang nawawala ng kita. Higit pa rito, mismong malalaking korporasyong Pilipino ang patuloy na lumalabag sa municipal waters ng Manila Bay, sa Cavite, sa Navotas. Ang illegal fishing at reclamation projects ay matagal nang sumisira sa kabuhayan ng halos 2.5 milyong maliliit na mangingisda. Idagdag pa ang grupong pangisda na ang militarisasyon ng dagat ay hindi lamang banta sa kabuhayan, kundi sa mismong kalayaan ng mga pamayanan sa baybayin. Para sa kanila, ang tunay na laban ay hindi sa malayong karagatan, kundi sa mismong pampang ng Manila Bay, kung saan araw-araw na nakikipagsapalaran yung maliliit na mangingisda laban sa reclamation at komersyal na panghihimasok, habang binibigyang diin ang mga aktibidad ng China na mahigit 200 kilometro ang layo. Ang tunay daw na problema ay ang nasa loob ng 15 kilometers mula sa ating baybayin. At kung babalikan ang kasaysayan, daang taon na ring papayagang o payapang pinaghahatian ng mga mangingisdang Pilipino, Chino, mga Vietnamese at mga Indonesians ang South China Sea, bago pa man pinayagan ng gobyerno ang masinsing presensya ng militar ng US matapos ang 2016 UNCLOS ruling. Ang tanong ng ating mga kaagila, sino ba talaga ang nakikinabang sa mga patakarang ito? Sa mga ordinaryong mangingisda, malinaw ang sagot, hindi sila, habang patuloy ang ginagawang entablado ng mga makapangyarihan ang ating karagatan para sa kanilang geopolitical na laro. Ang mga mangingisda ay nananatiling biktima ng bomba, bala, kasakiman, at sa huli, walang kasiguraduhan kung ang kanilang mga palabigasan, ang kanilang ikinabubuhay ng mga mangingisda ay mayroong laman.